Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Escudero, ramdam na gusto siyang palayasin. Matapang na congressman at attorney, buwelta sa patutsada ni Escudero. Sara Duterte, kinastigo matapos na naman ang paninira. Matapos ilabas ni Pangulong Marcos ang mga garapal na kontraktor sa issue ng flood control kung saan sangkot ang ilang politiko, abay to the rescue si Villanueva na wala daw isang senador na sangkot sa nasabing kabalbalan at hindi daw dawit ang kanyang tropa na si Escudero. Samantala, mayabang na tinuturo ni Escudero na ang mga paninira sa kanya ay nasa Kamara at mga pro-impeachment dahil hindi daw nila matanggap na panalo ang kanyang kaibigan na si Sara Duterte at gusto lang siyang palayasin sa pwesto. Kaya naman pinalagan ang mga patutsada ni Escudero na todo deny na sangkot ito sa mga buwayang kontraktor. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Tingin ng Senate President may demolition job laban sa kanya. Tinetsyempo umano ito para para matanggal siya sa pwesto bago maihain ang susunod na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nag-ugat umano ito sa isang article online kung saan tila idinidikit daw ang pangalan niya sa mga flood control projects. Bagamat wala naman daw sinabi roon na may illegal siyang ginawa at tila may pahiwatig daw ang nasabing storya. Hinala ni Senate President Escudero galing sa Kamara ang naturang demolition job dahil doon din daw galing ang impormasyon niya. Malamang daw ay mga kongresista ang naapektuhan sa aksyon ng Senado sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Aminado si Escudero na nag-ambag sa kanyang kampanya at kaibigan niya si Lubiano. Pero diretsyahan niyang itinanggi na may kinalaman siya sa mga kontratang nakuha ng Centerways Construction and Development Inc. na pinamumunuan ni Lubiano. Paliwanag pa ni Senator Cheese, nakuha ni Lubiano ang karamihan sa mga kontrata bago pa siya makabalik bilang senador. Sinita rin ng leader ng Senado kung bakit 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng mga proyekto ang inuungkat. Yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinagagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Kung ano, nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon. Kung yun man, pumasok lang ako. Tanong pa ni Senate President Escudero, bakit daw ba siya ang pinagdidiskitaan at hindi yung mga kontratista ng flood control projects na mula mismo sa Kamara? Aniya, wala rin daw siyang alam ng mga kontratista ng mga senador. Pero kung meron man daw gumagawa ng illegal, kaibigan man niya o hindi, dapat daw ay managot. Totoo nga ba, pagkaibigan mo, dapat managot? Eh bakit si Sara Duterte, kaibigan mo? O, anong ginawa niyo sa impeachment niya? O, di ba? Ang bilis, minadali na ilibing. Tapos mga kaibigan, itong si Escudero, no? Pag tinatanong regarding sa mga seryosong issue na ibinabato sa kanya, tapos yung sagot niya lang, eh bakit daw siya yung pinag-iinitan? Bakit daw siya gustong palayasin sa pwesto? Ang lahat ng ito mga kaibigan ay pamumulitika lang daw ng mga kalaban niya dyan sa Kamara na gusto siyang palayasin. Tapos sinasabi niya lagi mga kaibigan, demolition job daw ito. Sabihin na natin na totoo na demolition job ito. Eh seryosong issue to mga kaibigan eh, di ba? Anong masama naman dyan kung tinatanong ka patungkol dito? Kasi nga naman, tulad na lamang nilabas nila Senator Lacson patungkol dyan sa BICAM, di ba? Ang daming singit. O sino bang nagsingit dyan? Tapos mga kaibigan, laging sinasabi ni Escudero ng lahat ng ito ay ganti lang ng mga taong ayaw sa mga Duterte at gusto siyang patalsikin sa mga pro-impeachment. Sabay turo sa Kamara. Eh hindi naman niya mapangalanan kung sino. Eh ang dami-daming mga congressman doon mga kaibigan. Ang dami-daming pumirma na gustong ma-impeach si Sara Duterte. Eh sino doon? Parang kung sa boxing mga kaibigan, puro amba itong si Escudero. Kaya naman mga kaibigan, eto, matindi yung buwelta ni Congressman Puno dito kay Escudero. Sir, may statement daw po si Senator sa SP Cheese Escudero. May demolition job na ginagawa laban daw sa kanya at ang nasa likod daw po niyan taga-Kamara na gusto raw na matanggal si Cheese bago mag-file ng susunod na impeachment. Gate po ni Cheese, wala siyang kinalaman doon sa nasabing contractor at nakuha raw nito yung marami sa mga kontrata bago pa siya maging senador ulit. At sa mga kontrata daw na nakuha ng kontratista noong senador na si Cheese, wala rin daw kinalaman sa Escudero at paninita pa rin ni Escudero bakit yung 1% daw ng 550 billion worth of flood control project yung inuusisa at hindi yung 90% ng 550 billion. Bakit daw hindi yung mga contractor galing Kamara ang ginagawa ng storya? Bakit daw siya? Ang tingnan natin yung talagang yung totoo, no?
Yung mga sinasabi, ni bawa ni Senator Soto, yun ang paliwanag niya. Doon sa kanila. Huwag dito sa amin dahil kami tapos na kami. Tama. Diba? Hanapin ngayon namin sino may kasalanan dito sa Congress. Basta ako, kumbinsido ko, walang nagbago dito yung mga rinireklamo ng ating Pangulo na sinasabi niyang masamang nangyari sa budget. Walang nanggaling dito sa Congress doon. Totoo naman yun mga kaibigan kasi nga nabago ang lahat doon sa BICAM. Eh sino ba Senate President? O this is Escudero, kaya tinatanong ka. Tapos sasabihin niya lang mga kaibigan, namumuliti ka lang ang lahat. Dahil daw hindi natin matanggap na panalo at nailibing yung impeachment trial ng kanyang kaibigan na si Sara Duterte. Oh. Yan ang 100% sure. Kasi nasa dokumento nandun sa kanila Ito yung dokumento na sinabmit ng Congress. Lahat ng sinasabi ng Pangulo natin na wala sa lugar, wala doon sa version ng Congress. Di ko nga alam, 6 na buwan na to, laging Congress ang sinisisi dyan sa mga problemang ganyan. Bakit Congress ng Congress ang tinuturo? Lalo na yung Speaker. Nandito na ako So may access na ako sa dokumento. Yan. Lalo akong naniniwala ngayon na walang kasalanan talaga yung ating Kamara dyan sa mga nangyaring pagbabago sa budget at pagtanggal ng PhilHealth Trust Fund, yung pagbawas ng DepEd at yung pagdagdag ng pagkalaki-laking pondo sa DPWH. Gusto ko na lang malaman ngayon, dahil makukuha namin yung inventaryo ng mga proyekto na yan, sino yung contractor dyan, saan napunta yan. Tama yung Presidente. May ghost project ba yan? Ay naririnig namin meron. May duplikasyon ba yan? Naririnig namin meron. No? And para sa amin dito, nagkakaroon kami tuloy ng lakas ng loob, no? Na talagang habulin yung mga mga katotohanan diyan. So, yung demolition job, siguro banggitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama Tama. yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan. Hindi, walang ganyanan. Wag natin lalahatin. Siguro banggitin niya na kung sino yun para at least magkasagutan na sila. Hindi tayo magsasucceed if tuloy-tuloy itong ganito na atmosphere na nobody trusts anybody and everybody attacks everybody else. Sana matapos na yan. Kami naman dito sa 20th Congress, sisikapin namin na mabago namin ang mga bagay-bagay na yan. Matapos na itong mga bangayan, matapos na itong mga tirahan ng mga isa't isa, sana mawala na yung division dito sa ating mga dalawang sangay ng ating legislatura. Tulungan natin ang ating Pangulo ngayon sa kanyang ginagawang programa at alamin natin lahat ng problema dito sa mga flood control issues, yung mga pagsasamantala sa salapi ng bayan. Dapat tigilin na yan at pinapangako namin sa ating Pangulo na tutulungan namin siya dyan sa ginagawa niyang yan. Napakahalaga niyang inumpisahan niya, sana makatulong kami sa kanya. So, maraming salamat sa inyo. Pagtulungan natin ito. Alam niyo, media is very important in keeping everybody honest. Yun na nga mga kaibigan, di ba? Totoo naman yung sinasabi dito ni Deputy Speaker Ronaldo Puno, di ba? Yung regarding nga dito sa mga gulo na nangyayari. Totoo naman, di ba mga kaibigan, na talagang nagkakaroon talaga ng gulo diyan sa pagitan ng Kamara at Senado dahil lang sa pagtatanggol at pagpoproteksyon sa kanilang iisang amo. Ang gusto ng Kamara, accountability, transparency. Pagdating sa Senado, ang gusto naman nila itago, ilibing para hindi makita ng taong bayan yung mga ebidensya laban sa kanilang amo na si Sara Duterte. Isipin nyo mga kaibigan, galing sa bunganga ni Escudero. Ang lahat ng ito ay pamumuliti ka lang habang seryosong issue to mga kaibigan. Bakit? Hindi ba siya nanunood? Na talagang ang daming binabaha. Oo. Yung patungkol dito mga kaibigan sa mga proyekto na to, na mga puro kabalbalan ng mga kontraktor. Ba't daw siya pinag-iinitan? 1% lang naman daw yung sa kanya. Yung iba daw, ang lalaki. Dapat tanungin daw, direkta, dyan sa Kamara. Kahit sino naman yan mga kaibigan, tatamaan talaga sa investigasyon. Nagkataon lang talaga na mainit ka sa publiko. Mainit ka sa mga mata ng mga kababayan natin dahil nga sa mga pinaggagawa mo, lalong-lalo na sa impeachment. Tapos mga kaibigan, sinasabi ni Escudero na wala daw siyang kinalaman sa lahat ng ito. Totoo nga ba? Well, eto mga kaibigan, yung nilandad ni Attorney Enzo patungkol nga dito kay Escudero at sa nasabing kontraktor na kasama dyan sa mga binunyag ng ating Pangulong Marcos. Yan na naman.
Ang sinasabi niya na naman, kaya daw siya sinisiraan dahil sa nangyari sa impeachment ni Sara. Yung mga gusto daw i-impeach si Sara, galit sa kanya, kaya dinidemolish siya. Ay kahit naman, Chis, i-demolish ka kung wala namang mga batayan at hindi totoo, hindi ka masisira. Totoo. Oh, ay bakit ano ka? Bakit na ramdam mo na nasisira ka? Kasi totoo yung mga sinasabi tungkol sa iyo eh. Yan ang problema sa iyo. Kahit sabihin mong dinidemolish ka, sinisira ka. Kung yung mga paninira hindi naman totoo, wala yung epekto sa iyo. Ay bakit ka tinatamaan? Kasi totoo. Oh, yan ang mahirap sa iyo, Chis eh. Ngayong nasisira ka dahil linalabas na yung mga baho mo, ano ngayon ang ginagawa mo? Sasabihin mo demolition job sa iyo? Kahit pa sino man ang nasa likod ng demolition job na yan, ang punto, totoo ba ang mga sinasabi laban sa iyo? Correct. Oh, yan ang problema sa inyo. Pareho kayo ni Sara Duterte. Totoo ba ang sinasabi sa iyo? O, unang tanong, Chis. Unang tanong. Totoo ba na itong si Lawrence Lubiano ay nagbigay sa iyo ng 30 million noong kampanya mo noong 2022? Hindi mo madidina yan kasi yan yung report mo. Pangalawa, yan bang si Lawrence Lubiano ay taga Sorsogon? Oh, yes. Pangatlo, yan bang si Lawrence Lubiano ay nabigyan ng 5.16 billion na flood control project sa DPWH mula 2022 hanggang 2025? Oh, totoo yun. Hindi mo naman dinideny. Ang isa pa dyan, totoo ba na ang mga projects ni Lubiano ay dyan sa Sorsogon, sa lugar mo? Oh, totoo yan. Totoo ba na karamihan yan, 90% or 80% ng mga flood control projects doon sa distrito ninyo, sa first district ng Sorsogon? Kapatid mo, ang kongresista doon. Nako. Oh, wag mo namang sabihin na walang koneksyon yan. Sabi niya pa, sa kakilala niyang kontraktor na kasama sa listahan na inilabas ni PBBM, yun ang Kilubiano. Hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Wow! Maniniwala ba kayo mga kabudyog, mga kababayan, na wala siyang alam sa mga kontrata ni Lubiano? Well, mga kaibigan, naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Scudero na wala daw siyang kinalaman? Ang tindi, yung mismong kontraktor nasa kanila. Tapos ang daming natanggap na proyekto. Ang tanong kasi dyan, mga kaibigan, bakit? Iisa lang ba yung kontraktor dyan sa lugar nila? At puro yan na lang yung pinagkakatiwalaan ng pamilya Scudero? Lalo na yung supremo natin na si Scudero? Tanong lang naman natin, mga kaibigan, di ba? Kasi pinagmamalaki, pinagyayabang ni Scudero, wala daw siyang kinalaman. Maniniwala kayo? Ay, kalukuhan yan, Chis. Wala daw siyang alam sa mga kontrata ni Lubiano kasi hindi daw siya kapartner sa negosyo nito. Grabe. Wag mo naman kaming linuloko, Chis. Anong akala mo sa mamamayang Pilipino? Napakabobo naman na hindi makita yung koneksyon mo dyan. Oh, yan. Ang sinasabi ni Chis, yung si Lubiano, yung may-ari ng Center Waste Construction, yan yung nag-donate sa kanya ng 30 million ng kampanya niya. At yan ay nakakuha ng 5.16 billion na kontrata sa flood control, kasama doon sa 15 na nangungunang contractors ng DPWH sa flood control na pinangalanan ni PBBM. Ang sabi ni Scudero, hindi ko alam dahil hindi naman niya ako partner sa negosyo. Unang-una, nag-donate siya sa iyo. Ibig sabihin, magkakilala kayo. Makinabang. Magkalapit kayo. Pangalawa, kung mga projects niya, sa Sorsogon karamihan. Pangatlo, doon sa dalawa lang naman ang congressional districts ng Sorsogon, District 1 at District 2. Yung District 1, yan ang distrito ni Chis Scudero. Dati siyang congressman dyan, patapos niya yung kanyang mother ang naging congressman, yung kanyang ina, congresswoman. Pagkatapos ng ina niya, yung kapatid niya, si Det Scudero, sa ngayon, yun ang congresswoman doon. Doon ang karamihan ng project ni Lubiano. Sabi pa ni Chis Scudero, kung may ginawang illegal ang sino man, dapat managot sila. Sabi niya pa, wala akong kinalaman kaugnay sa Program of Works, pagbid at pag-award. Bakit ba pinupuntirya ng Rappler at ninyo ang 1% ng 550 billion? Nasaan yung 99%? Ay, lahat yung titingnan, Chis. Lahat yung titingnan. Hindi lang naman ikaw ang pinupuntirya doon. Unang-una nung nakaraang araw, pinag-uusapan yung 142.7 billion mo. Ang sabi mo, ang liit naman nun. 2% lang yon. Ngayon na naman lumabas yung pangalan ng 15 na contractors. Isa pala doon, financer mo, pin donor mo, contributor mo. Wala daw siyang alam dyan. Alam nyo, itong mga palusot ng mga politikong ito, tulad dun din yun kay Revilla. Di ba si Revilla doon sa Plander, yung PDAP? Tama. May pumasok na 120 million sa kanyang account. Hindi niya daw alam kung saan galing yun. Basta daw may pumasok, hindi niya alam kung kanino galing. Tapos ayaw niya namang isauli. Ay,
Pinagluloko tayo ng mga politikong corrupt sa ating bayan, mga kabunyog. Ang Totoo. sabi ni Chis Escudero, demolition job daw yan sa kanya. Ha? Ay kahit i-demolish ka, kahit labasan ka ng mga issue, kung hindi totoo, di masasagot mo yan. Madali lang naman sagutin yan kung hindi totoo eh. Tama mga kaibigan, di ba? Tulad ng kanyang kaibigan na si Sara Duterte. O, pareho na sila mga kaibigan. May mga matitinding issue na ibinabato sa kanila. Pero ang lahat ng ito mga kaibigan, iisa lang yung rason nila. Sinasabi nila, pinupolitika. Yan yung bukang bibig ng dalawang to. O, kaya daw sila sinisiraan. Pero mga kaibigan, pagdating sa accountability, abay iwas na iwas sila. O, Ay ang problema, yung mga paliwanag mo, mahirap paniwalaan eh. Ha? Ang sinasabi ni Chis, wala daw siyang alam doon sa mga transaksyon ni Lubiano. Ang problema, taga-Sorsogon yun. Pangalawa, top campaign contributor niya noong 2022. Pangatlo, lahat halos or karamihan ng projects ni Lubiano doon sa Sorsogon at doon sa distrito ng kapatid niya. Tandaan natin mga kabunyog, noong nakaraang buwan, yung matinding pagbaha sa Bicol, binaha ang Sorsogon City. Grabe yung Grabe. baha sa Sorsogon City. Sakop yan ni Chis Escudero ng distrito nila, 1st District. grabe mga kaibigan kasi ang laki-laki ng ng pondo para dyan sa mga flood control projects na yan. Sorsogon din yan mga kaibigan, 'di ba? Baluarte ni Escudero. Tapos ganyan pa rin binabaha. Aba matindi mga kaibigan. Parang Davao lang no. Anong nangyari doon sa panahon ni Duterte? 'Di ba? Ang laki-laki ng pondo nila diyan. Lalo na yung 51 billion ni Pulong mga kaibigan. Anong nangyari? Eto lang mga kaibigan, itong mga nagdaan na bagyo, konting ulan lang. Binabaha ang Davao. Baluarte ng mga Duterte. Tapos ang lakas nilang mga kaibigan, no, manira sa ating gobyerno. Ngayon, sisisihin mo niyan si PBBM dahil siya ang naglabas niyan, Chis. Sisihin mo si PBBM dahil linabas niya yung 15 na contractors. Wala namang malalaman dyan ang taong bayan kung hindi linalabas yan. Ang laging palusot na lang ni Chis, maliit lang naman tong amount na to. Tapos itong si Villanueva, ang sabi naman ni Villanueva, walang senador na may kaugnayan sa mga flood control projects. Ano na ito ngayon, Joel Villanueva? Kaya galit na galit si Chis Escudero kila Tito Soto at sa Lacson kasi lumalabas ito. Sagutin mo yan. Ang problema, yung mga sagot mo, mahirap kaming nakumbinsi ng ganyan. Totoo. Sino naman ang maniniwala sa yung wala kang alam doon kay Lubiano na yun? Wala na daw, Chis, ang karir mo sa politika. Magre-re-election yan si Chis sa 2028, mga kabunyog. Yun na nga mga kaibigan, makakapal pa rin ang mukha ng mga to di ba? So ngayon pa lang mga kaibigan, alam na natin, di ba? Lalo na yung mga 19 na senador na bumoto para ilibing yung impeachment ni Sara Duterte, abay ilista nyo na yan mga kaibigan. Lalong-lalo na to, so Escudero, di ba? Ano man ang takbuhan nito mga kaibigan sa darating na eleksyon, ikakampanya natin ito na wag iboto. Yan talaga, matindi. Tandaan nyo yan. Magre-re-election yan sa 2028. Kaya pala ayaw nila ni Chis, ng pananagutan. Ayaw nila ng accountability of public officers kasi lahat pala sila may dapat panagutan. Yung mga depensa ni Chis Escudero, wala, hindi uubra yun, palpak Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Enzo, pinakahalimbawa na lang dyan mga kaibigan, ito ang impeachment trial ni Sara Duterte, kung saan dapat talaga magkakaroon na ng trial, pero anong ginawa ni Escudero? Dinilay at bandang huli inilibing. Kaya naman mga kaibigan, ayaw nila ng accountability, lalong-lalo na kung ang nagigipit at sinasabihan ay pinupolitika lang ay kanilang kaibigan o kaya naman kanilang amo. Kaya naman mga kaibigan, speaking of kanilang amo na itong si Sara Duterte, abay matindi mga kaibigan dahil meron na naman itong ipinakalat na paninira. At ang nakakahiya mga kaibigan, patuloy na nagta-travel around the world itong si Vice Presidente at patuloy din yung kanyang paninira mga kaibigan sa ating gobyerno, sa ating bayan, pati na sa ating leader, sa ating Pangulong Marcos. Kaya naman mga kaibigan, narito yung matinding birada dito nga sa mga kabalbalan ng ating Vice Presidente.
Yung sa kingin lang po namin yung reaction niya doon sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una siguro nga po, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema, at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi Totoo po naman. sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang-personal agenda. Yusek, isa pa po, sabi rin po ni Vice President Sara Duterte that she will explain the use of her confidential funds in the proper forum, saying that the accusation should not be a mere moro-moro or allegation with partisan motives. So ano pong reaction niya dito? Noon pa po dapat niya ginawa. Noon pa lang Tama. dapat nalinis na po sa COA pa lang. Nung karoon ng AOM, bago pa nagkaroon ng notice of disallowance, dapat ay naipaliwanag na ng maayos. Hindi na darating ito sa impeachment proceedings kung naging maliwanag lamang ang kanyang pag-explain. Lalo na ng kanyang mga tauhan na mula yata sa accountant hanggang kay Atty. Zuleika Lopez ay walang alam kung paano nagastos ang confidential funds niya. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire, na kung sakali man na magpapaliwanag itong si Sara Duterte, abay okay naman, pero dapat noon pa, para maiwasan sana natin yung matinding gulo na kinakaharap ng ating bayan. Lalong-lalo na yung gulo sa Kamara at Senado. Kung sinagot mo na yan noon pa, di sana walang impeachment. Pero hindi Ayaw mong sagutin. Ang daming paligoy-ligoy mga kaibigan. Ang daming rason, di ba? Anong sinasabi nila? Confidential nga Bakit naman daw niya sasabihin? Di ba matindi mga kaibigan, yung rason na yan, mga kaibigan, ginagawang tanga at bobo yung mga supporter nila. Tapos mga kaibigan, itong vice presidente pa natin, yung may makapalang muka na siraan ng ating Pangulo at ang ating gobyerno. Samantalang siya mga kaibigan, wala kang ginagawa Tapos ngayon, naglilibot sa iba't ibang bansa para daw talakayin, tulungan yung mga kababayan nating OFW. Pero naririnig naman natin lagi, panay paninira sa ating bayan. So yan ba yung gusto nyo maging susunod na presidente? May takot nga sa accountability at transparency. Tapos mga kaibigan, ito yung sinasabi nila na the next best president. Kasama siguro yung vice presidente niya na si Escudero. So mga kabayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.